Mahirap ang maging breadwinner. Ginagawa ang lahat para sa pamilya. Ngunit paano kung niloloko ko na lang pala ng iyong asawa? Ano ang gagawin mo? Kung gano'n ay tunghayan mo ang istoryang ito, na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ang unang sumasalubong sa akin pagpasok ko ng pinto. Sa loob ng aming bahay, maluwag at malinis ang lahat. May bagong pintura at laging may sariwang bulaklak sa mesa. Pero ang hangin ay mabigat, parang laging may ulap na nakasabit sa itaas, nagbabanta ng ulan. Galing ako sa opisina. Ang bawat butil ng pawis sa likod ko ay patunay sa maghapong pagkayod. Ang anino sa ilalim ng aking mga mata, tila marka ng bawat gabi ng pag-aalala. Nandyan ka na pala, Leo. Bungad niya. Hindi man lang umimik o tumayo mula sa kanyang pagkakaupo sa sopa. Ang kanyang mga kako, bagong pinta, tila nagliliwanag sa dilim ng aking pagod. Nakatitig siya sa kanyang telepono. Ang screen nito ay sumasalamin sa kanyang muka. Oo, Clara. Galing sa trabaho. Sagot ko. Pilit pinapagaan ang aking boses. Inilapag ko ang aking bag sa sahig. Ang tanging tunog ay ang pagbulusok ng aking hininga. May nakita akong bag kanina, darling. Limitadong edisyon. Alam mo na bagay sa akin. Kung hindi ko bibilhin ngayon, baka maubusan ako. Patuloy niya. Hindi man lang ako tiningnan. Clara, kakasweldo ko lang. Hindi pa nga lumalabas ang kalahati ng buwan. Ang dami na nating gastusin. Paliwanag ko. Ang pagod ay unti-unting napapalitan ng pagkabahala. Kaya nga, dapat mabilis tayo. Mabilis niyang putol. Tiningnan niya ako sa wakas. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na perlas. Walang bahid ng pag-aalinlangan. O baka naman, hindi mo na ako mahal. Kaya hindi mo na ako kayang bilhan. Tumahimik ako. Ang mga salitang iyon, parang matatalim na kutsilyo. Bumabaon sa aking puso. Ito ang laging niyang linya. Ang bawat pagtanggi ay katumbas ng pagdududa sa aking pagmamahal. Isang linggo ang lumipas, ang bag ay nabili. Ang pera ay tila lumipad. Ako, abala sa paghahanap ng paraan upang punan ang butas ng aking bulsa. Leo, nakita mo na ba ang bagong koleksyon ng Hermes? Ang ganda ng scarf nila. Perfect sa travel ko next month. Bulong niya sa akin isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan. Travel? Saan naman tayo pupunta? Tanong ko, tila ako'y nagtataka. Hindi tayo, ako lang, sa Boracay, kasama ang mga kaibigan ko. Nabook na nila ang flight at hotel, kaya lang, ako na lang ang walang pambayad. Sagot niya, ang kanyang tinig ay parang musika. Ngunit ang bawat nota ay may nakatagong gastos. Napatigil ako sa paghihiwa ng gulay. Ang kutsilyo, tila mas mabigat kaysa dati. Clara, alam mo naman ang sitwasyon ko. Ang gasto sa bahay, sa pagkain, sa kuryente. Kaya nga, Leo, kailangan ko ng pera. Kung mahal mo ako, gagawan mo ng paraan. O baka naman hindi mo na talaga ako mahal, kaya wala kang kakayahan. Ang mga salitang iyon muli, ngunit sa pagkakatawang ito mas matalim. Mas malalim ang bumaon. Ang pag-iibig ko tila may ginagawang sandata laban sa akin. Nakaramdam ako ng paglamig ng aking mga kamay. Ang aking mundo ay unti-unting nagdilim. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tumago sa puso ko. Sinira nila ang anumang natitirang pag-asa. Nagtulak sa akin sa desperasyon. Kinaumagahan, habang natutulog pa si Clara, kinuha ko ang aking telepono. Nag-scroll ako sa mga job posting. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Alam kong ikakahiya niya ako. O mas malala, gagamitin lang niya ang dagdag na kita para sa mas malaking luho. Nagsimula ako bilang delivery rider, palihim. Ang lumang motorsiklo na matagal nang nakatago sa garahe ay muling nagkaroon ng buhay. Isang delivery bag, helmet at maskara. Ito ang aking bagong pagkatao sa gabi.
Ang mga gabi at weekend na dapat ay pahinga ko, ginugol ko sa kalsada. Ang pagod at puyat ay lalong nagpabigat sa aking katawan at kaluluwa. Ngunit ang pag-asang makita si Clara na masaya, kahit hindi niya alam ang sakripisyo, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas. Ang bawat hirit ng makina ng aking motorsiklo ay kasama ang bawat hininga ng pagod, init, ulan at trapiko. Ang mga customer na masungit, ang mga tip na kakarampot. Sa bawat paghahatid, may bahid ng kalungkutan sa aking mga mata. Sa ilalim ng aking helmet at mask, paano ko itatago ang lahat? Ang bawat sentimong kinikita ko ay may kaakibat na paghihirap. Kumusta ang trabaho mo, Leo? Ang tagal mo yata ngayon. Tanong niya isang gabi, habang nagmamadali akong maghugas ng kamay. Ang amoy ng pawis at usok ng kalsada ay pilit kong itinatago. Ah, oo, maraming ginagawa sa opisina. Nag-overtime ako. Sagot ko, pilit pinapatatag ang boses. Ang aking mga kamay ay nagniningning. Ah, kaya pala, ang payat mo na. Kumain ka ng marami. Sabi niya, bumalik sa kanyang telepono. Hindi niya napansin ang malalim na pagbabago sa akin. O kung napansin man, hindi niya ito pinapahalagahan. May report pa akong tatapusin, Clara. Mauna ka nang matulog. Palusot ko, habang kinukuha ang aking helmet. Sige, huwag ka masyadong magpapagod. Kailangan mong maging malakas para sa akin. Sagot niya, hindi man lang ako nilingon. Ang mga salitang yon dati nagbibigay ng lakas. Ngayon, tila nagbibigay ng bigat. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa ilalim ng isang madilim na sulok ng kalsada, ang aking motorsiklo ay nakaparada sa tabi. Tumunog ang aking telepono. Isang bagong order. Isang order mula sa pangalan ng restaurant ng mamahaling pagkain. Ang destinasyon sa bahay namin. Nagulat ako, ang address ay pamilyar. Ito ang address ng aming bahay. Sino ang mag-o-order ng delivery sa sarili naming bahay? At bakit? Nag-order na ba si Clara? Ngunit hindi naman siya nag-o-order ng delivery. Mas gusto niyang kumain sa labas o ipagluto ko siya. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ngunit profesional ako. At higit sa lahat, kailangan ko ng pera. Tinanggap ko ang order. Sinigurado ko na hindi ako makikilala. Isinuot ko ang aking pinakamalaking helmet. Inayos ang mask at hood ng aking jacket para matakpan ang aking muka. Ang aking mga kamay nanginginig, ang aking puso kumakabog. Bawat pagpihit ng gulong, bawat dipa ng kalsada ay tila nagpapapilit sa akin sa isang katotohanan na ayaw kong harapin. Dumating ako sa tapat ng aming bahay. Nakita ko ang ilaw sa sala at sa dining area. Nagpark ako sa medyo malayo upang hindi mapansin ang aking motorsiklo. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan, dala ang delivery bag. Ang amoy ng mamahaling pagkain ay tila nagpapahiwatig ng isang pagdiriwang. Kumatok ako. Ang pinto ay bumukas, ngunit hindi si Clara ang nagbukas. Isang lalaki ang nakatayo sa harapan ko. Nakasuot ang bathrobe, may ngiti sa mga labi. Ang kanyang buhok ay magulo, tila kagigising lang. Nagulat ako. Ang aking mundo ay tila huminto. Ngunit pilit kong pinapanatili ang aking profesional na persona. Magandang gabi po, delivery po ito. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Bago pa man siya makasagot, narinig ko ang boses ni Clara mula sa loob. Sino yan, darling? Lumingon ang lalaki. Ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumawak. Delivery lang, baby. At doon lumitaw si Clara, nakasuot din ng bathrobe na may tuwalya sa buhok. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa ilaw. Nagulat din siya nang makita ang delivery boy, ngunit hindi niya ako nakilala. Ang mga mata ko ay nagpantig. Ang pagod, ang sakripisyo, ang pagmamahal. Lahat ay tila nawala ng saysay. Ang bawat sentimong kinikita ko, ang bawat patak ng pawis, ang bawat gabing pinagpuyatan ko ay tila isang malaking kalokohan. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha sa ilalim ng aking helmet. Ang order na aking dinala ay isang mamahaling wine at dessert. Marahil ay para sa pagdiriwang ng kanilang espesyal na gabi. Pilit kong inabot ang order sa lalaki. Nanginginig ang aking mga kamay.
Ang mga salita ay hindi lumalabas sa aking bibig. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking sariling puso na unti-unting nadudurog. Si Clara, na nakatingin sa akin ng walang pagkilala, ay tila walang ideya sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang kanyang ngiti parang patalim na bumabaon sa aking puso. Walang imik na ibinigay ko ang order. Walang imik din na tumalikod ako at sumakay sa aking motorsiklo. Ang mga luha ay umaagos na parang ilog sa aking pisngi. Naghalo na sa pawis at alikabok. Ang ingay ng motorsiklo ay tila sumasabay sa aking pag-iyak. Hindi na ako bumalik sa bahay na yon. Nagmaneho ako ng walang direksyon. Ang aking puso ay puno ng pighati at galit. Lahat ng sakripisyo ko ay naging walang kabuluhan. Ang pagmamahal na inaakala kong matatag ay durog na durog. Nakarating ako sa isang madilim na sulok sa ilalim ng isang tulay. Ang aking helmet ay nasa tabi ko. Ang mga luha ko ay tuyo na. Pinalitan ng isang malamig at walang laman na tingin. Sa aking kamay ay ang aking telepono. Nag-type ako ng isang mensahe para kay Clara. Isang mensahe ng pagpapaalam, ng katapusan. Paalam, Clara. Sana maging masaya ka sa kanya. Pinindot ko ang send. Ang tunog ng pagpapadala ng mensahe ay tila ang huling hininga ng aming nakaraan. Ang aking huling paghahatid ay hindi lamang isang order, kundi paghahatid ng katotohanan na sumira sa aking mundo. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. Click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.